We come with open hearts, so let the ancient word impart. Panginoon, kulang kami ngayon, mga kapatid namin na ilan ay wala because of some hindrances, physical, tasks, and some cannot come because of their families. They're hindered by their own families to come. Panginoon, dalangin namin, dahil pati hindi ang pagnanais namin na makanaig ka, masamba ka, dalangin namin na tulungan mo kami at ang ibang mga kapatid namin sa mga hindrance na ito upang sila malaya na magpuri sa iyo. Sobrang ihaw kami sa iyo, Panginoon. Lumalapit kami sa iyo, kaya hinihiling namin, O Banal na Espiritu, ikaw ang maglapit sa amin. Lumalapit kami dahil kay Kristo, aming tagapamagitan, aming mediator. Kung wala siya, hindi kami makalapit sa iyo. Pero dahil sa Kanya, kami po'y nagkakaroon ng daan and even confidence na kapag kami po'y lalapit, hindi kami itatakwil, kundi kami ay tatanggap ng iyong biyaya. At hindi rin kami makalapit ng walang pasalamat. Pasalamat na hindi kayang ilabas ng dila. Kasi galing talaga sa aming puso, Panginoon, ang pasalamat na ito. So give us the words, right words, that we may give thanks to you and that we may ask, Panginoon, kung ano ang mga bagay-bagay na itinanim mo sa aming mga puso. Lord, bago pa man likhain ang mundo, pinili mo na kami. At mula doon, tuloy-tuloy na dumadaloy ang iyong habag at kabutihan. Dahil pinili mo kami, tinubos mo rin kami ng iyong napakahalagang dugo na siyang aming aalalahanin ngayon sa pamagitan ng simbolo ng kopa at ng tinapay. Dahil pinili mo kami, Panginoon, kami tunay na pinagpala. Kaya nais namin ngayon, Panginoon, na papurihan ka. Tinawag kami ng iyong banal na Espiritu sa mundo. Tinutulungan mo kami upang makasunod sa tawag na iyon. At binuhay mo kami, Panginoon, para kami maging iyong mga tao, people of God, God's chosen people, anak ng Diyos. Kaya purihin ka, Panginoon. Lord, sandali kaming hihinto para balikan ang lahat ng iyong pabor at yung mga biyaya na tinanggap namin sa nagdaang linggo. Gusto naming sumabay kay David ng kanyang sabihin, purihin mo ang Panginoon o aming kaluluwa o aking kaluluwa at ang lahat ng nasa loob ko ay magpuri sa kanyang banal na pangalan. Gusto namin yun, Panginoon. Nung wala pa kami sa iyo, wala kaming kwenta at puno ng kasalanan. Pero dahil sa iyong grabing biyaya, binuhos mo ito para kami maging iyo. Kaya purihin ka, O Diyos. At kapag iniisip namin o naiisip namin ang mga promises mo, na sure na pag-umayari namin dahil sa iyong tipan, hindi namin alam kung paano pa namin ipahayag ang pasalamat namin sa iyo. Lord, gusto namin magpuri sa iyo sa paraang karapat-dapat sa iyo. Gusto namin magpasalamat sa iyo sa paraang karapat-dapat sa iyo. Ngunit, even this, O God, ay hindi namin magawa. Pero salamat dahil kahit ang mga papuri namin, ang mga pasalamat namin ay nanggaling sa imperfect na lips, sa pusong minsan mainit, minsan malamig, minsan ganado sa pagsunod, minsan nawawala. Ito pa rin po itatanggapin nyo dahil kami yung mga anak. Ikaw na Diyos ni Abraham, Isaac at Jacob, ikaw na aming lumalang sa amin. Ikaw din po ang Redeemer namin. Sa iyo, O Jehovah, lahat ng glory magpakailanman. Lord, kahit na nasa langit ka, o kahit na dito, Panginoon, ay pwedeng maging heaven kapag kasama ka namin. Kapag sure kami na ang presensya ng aming shepherd ay kasama namin, every place is heaven. And heaven itself will not be heaven for us kapag wala po ang iyong presensya. Kaya ngayong araw na to, O Panginoon, samahan mo kami. Nang sa gayon, gaya ni Mary, masabi namin
Pinalalaki ng kaluluwa ko ang Panginoon at nagagalak ang espiritu ko sa Diyos na aking tagapagligtas. Pero Lord, gaya ng pinalangin namin kanina, habang kami nagpupuri, habang kami nakikinig ng iyong mga salita, kami napapahinto pa rin. Kasi alam namin na kami makasalanan. Oo, binago kami ng iyong biyaya, pero hindi pa rin kami nanatiling malinis ng buong buo practically. Aminado kami, Panginoon, na may kasalanan pa rin na sumisira sa amin araw-araw. Kaya ang tanging pag-asa namin ay ang dugo ni Kristo at ang kanyang perfect na pagsunod sa iyo, ang kanyang perfect righteousness. Lord, linisin mo ang aming konsensya ng bawat anak mo para makapagsabi ng buong puso na ikaw ang aming Panginoon, ikaw ang aming nanais. Huwag mong hayaan na may agwat o may pagitan between you and us. Bridge it, O Lord, that we may come to you in confidence, humble confidence, and that we may receive your word with joy. At masabi namin ng may kasiguraduhan gaya ng isang bata, Our Father in heaven. O grant, O Lord, na ang iyong mga salita ay magningning. Grant, O Lord, ang iyong mga salita ay magkaroon ng kasiguraduhan sa aming mga puso this morning, that we may live accordingly. For your glory, we pray. Amen. Mga kapatid, I invite you again to open your Bible in the same passage na binasa natin kanina with Sis Giselle. In Mark chapter 6, verse 53 to 56, just 4 verses. Naalala nyo nung mga nakaraang linggo, ang hahaba ng ating mga teksto. Ngayon, short lang, 4 verses. At yun mga kapatid, ang mga pangyayari na makikita natin kanina ay parang repetition ng mga mahabang kwento na nag-go through natin in the past. Kung titignan natin ang kwento ni Mark, he always paints Jesus as full of compassion para sa mga tao. Nakita natin last Sunday na itong si Kristo, imbes na palayasin yung mga tao dahil wala nang makain sa lugar na yon, pinag-stay niya sila. In fact, pinag-stay niya sila para turuan. Out of compassion, he looks at the people na nakita niya yung mga tao na parang mga tupang walang pastol and is compassionate towards them. At yun mga kapatid, compassion ni Kristo, anong compassionate people, even Jesus Christ at times will be misinterpreted by the self-righteous. In fact, yung mga self-righteous ayaw nila kay Kristo na compassionate. Kasi Jesus Christ nakikipagkaibigan sa mga makasalanan, friends of sinners. That's unacceptable. Dapat ikaw, Kristo, kung ikaw talaga ay tagapagturo ng salita ng Diyos, dapat friend ka ng mga relihiyoso. But no, this Jesus, as they have seen, is friends of sinners. Nakikain sa mga makasalanan, pinipili niya mga disciples ay mga scalawags, mga outcasts, yung mga disipulo niya. At ganoon din sa passage natin mga kapatid, again, itong Kristong ito ay nagpapakita na naman ng compassion. No? Dito makikita natin ang tatlong bagay, yung pag-recognize ng mga tao kay Kristo, yung response ng mga tao nung na-recognize na nila na si Jesus Christ yun, at yung resulta ng kanyang power. Ikaw na sis, magpindot, salamat. Wala si Raymond eh. At may kita natin mga kapatid, sa unang verses natin, verse 53 hanggang verse 54, verse 2, itong si Jesus Christ nating Panginoon ay na-recognize agad ng mga tao. When they had crossed over, simula nung pinakain yung 20,000 na katao, no? They come to the land at Gennesaret and moored to the shore. No? Yung Gennesaret ay south lang ng Capernaum. Capernaum, if you remember, ito yung place kung saan nag-preach si Jesus Christ at winasak yung bubungan para may baba ang isang paralitiko. Para siyang cordon. Santiago and then cordon. Yun yung Gennesaret. A town south of Capernaum is still part ng Galilee region. No? West side siya ng Sea of Galilee, tinawid nila Jesus Christ. Kasi nanggaling sila Jesus sa may east. Ang Gennesaret ay west, ang kanlurang bahagi. Now, pagdating ni Kristo, makita nyo dyan, when immediately, no, paglabas na ng boat, ng bangka, yung mga tao,
ginamitan tayo ng adjective ni Mark na immediately, yung reaction nila is immediately recognize him. The people immediately recognize him. Agad siya nakilala ng mga tao. And same na nakikita natin yan sa may verse 33 ng same chapter. If you go back there, now many saw them going and recognize them. Nare-recognize na agad sila ng mga tao. Anong sinasabi nito mga kapatid? Nakikita natin yung paglaganap ng ministry ni Kristo. Kumakalat siya at madali siyang makilala ng mga tao. Sikat na siya. Na kahit hindi pang matagalang titig, nakikilala agad sila. Ibig sabihin ng mga kapatid, kalat na talaga. No? Yung mga pastors na minsan celebrity preachers, makikilala agad sila ng tao kapag sila ay naglakad somewhere. Nagpapa-picture, of course, ganyan. At nagpapa-autograph kapag sila ay may hawak na libro. Parang gano'n yung nangyayari. Dahil sa lawak na ng ministeryo ni Kristo, dahil nga sa mga miracles na nangyari din na pinerform niya, at sa pagtuturo niya ng mga controversial na katuruan, at least for the Pharisees, kilala na siya sa iba't ibang lugar. And you know, the miracles Jesus performed from the past chapters ay kumalat ang balita. And siguro yung ginawa niya sa may paralytic in Mark chapter 2 verse 1 to 12, if you remember that, no? Ito yung paralitiko na binuhat ng kanyang mga tropa. Hindi siya yung binuhat pati yung higaan niya. Tapos yung bleeding woman sa may Mark chapter 5 verse 25 to 28, ang sabi ng bleeding woman doon mga kapatid, mahawakan ko lang yung laylayan ng kanyang damit. Same picture ang makikita nyo dito. Kasi yung mga tao dito, binubuhat nila yung mga may sakit with their bed. And then sa may verse 56 sabi nila, mahawakan lang nila yung laylayan ng damit ni Kristo. So the same picture. It may be na dahil sa liit ng lugar, madalas kumalat ang balita at kung paano gumagaling yung mga taong to, naisip na rin nila na kung gagawin ko lang din, yung ginawa ng mga taong gumaling, posible nagkagaling din ako. If we just follow the same footstep na kanilang tinig. At napapansin nyo dyan mga kapatid, na naging inspirasyon yung experience ng Mark chapter 2 verse 1 to 12 and Mark chapter 5 dun sa naging action nila. You see? Their actions, what happened to them, inspired others to draw near to Jesus. Pero isa rin kapansin-pansin dito, kaya magandang binabasa niyo yung Mark na tuloy-tuloy, no? Iba yung reaction ng mga tao sa mga disipulo. You remember nung si Jesus Christ ay lumapit sa kanila? Multo. Hindi nila na-recognize agad si Jesus. Sige, sabihin natin na possible dahil sa bagyo, dahil sa hangin, dahil na rin sa stress nila kasi puyat na sila, hindi nila na-recognize si Jesus Christ. No? But still, makikita nyo dyan na iba yung naging reaction nila. Immediately, na-recognize nila agad si Kristo. At ang naging action nila agad ay brought the sick kay Jesus. Dalhin nila yung mga may sakit kay Kristo. You remember? Yung mga tao, na madaming kasama si Kristo, ang kanilang action is what? Pauwiin sila. Ang action naman ng mga tao na hindi madalas kasama ni Jesus Christ, dahil yung mga tao kay Kristo. The disciples want to disperse the people. The people want to bring people to Jesus. A true encounter with Jesus, mga kapatid, again, in light of Mark chapter 2 and Mark chapter 5, is an encounter na hindi pwedeng itago. When you encounter Jesus sa iyong buhay, hindi mo pwedeng itago na hindi mo siya na-encounter. It will reveal itself. Either ma-inspire yung mga tao sa encounter mo with Jesus, gaya ng ginawa ng mga tao sa Gennesaret. Obviously, na-inspire nga sila sa nangyari din sa paralitiko at sa bleeding woman, or magreklamo ang mga tao gaya na nakita natin nung si Jesus Christ ay pinalayas niya yung demonyo sa may Gerasenes. Ibang lugar naman yun, ha. Magkatunog lang sila, Gennesaret and Gerasenes. Yung Gerasenes ay lugar ng mga hindi Hudyo. Yung mga tao, doon sa nangyari, nagreklamo sila kay Kristo. So you'd like to ask this question to yourself right now. Do people around you see Jesus in you in such a way, gusto rin nilang lumapit kay Kristo? Nang na-encounter mo si Jesus, gaya ng paralytikong yun at ng bleeding woman na yun, naging inspirasyon ba yung buhay mo para sa iba na lumapit din sila kay Diyos, sa ating Panginoon?
The people who immediately recognized Jesus in verse 54 responded agad-agad. Hindi sila laging kasama ni Jesus, mga kapatid. But they responded agad-agad. That's why let us be careful and humble ourselves. Kasi minsan, kahit sa tagal na natin sa pananampalataya sa Christian life, no? At feeling natin, mas alam natin ang mga bagay-bagay, yung mga ordinary believers pa, mga bagong believers pa, ang may childlike faith. They simply trust Jesus and they simply go to Jesus. Samantalang yung mga matagalan sa pananampalataya ang complex. Ang dami nang iniisip, ang dami nang how about. Kaya minsan, yung mga mas matagal sa pananampalataya ay napapahiya sa harap ng mga ibang simple lang ang pananampalataya. Ang pananampalataya nila is this. We have heard that Jesus is able, He is capable, we go to Him. No more what if. No more how about, we go to Him. Because yun yung napakinggan namin patungkol sa Kanya. And then, nung na-recognize ng mga tao, itong si Kristo nga, itong nakasakay sa bangkang ito, ang ginawa nila, may response sila in verse 55 to 56. People responded to Jesus. In verse 55, dinala nila yung mga taong may sakit with their beds. Again, it's a picture, a repeated picture ng Mark chapter 2, verse 1 to 12. No? Kumalat ang balita na si Jesus ay nakapagpapagaling. Kahit sino, kahit yung mga bedridden, ay napapagaling niya. Naniwala ang mga tao, and because of that, nagkaroon sila ng pag-asa, dinala nila ang mga bedridden sa Kanya. Nilagay nila ang mga tao sa may marketplaces in verse 56. Marketplaces, usually, hindi sila yung capital, hindi siya yung sentro, hindi doon yung city hall, ibang lugar din siya. No? Pero doon nagagather yung mga tao. Dinala nila mga tao doon, begging na kahit yung dulo lang ng damit ni Kristo ang mahawakan nila. And makita natin sa end ng verse 56, ang lahat na nakatouch ng damit ni Kristo, yung laylayan ng kanyang damit, ay gumaling. Again mga kapatid, ulitin ko, parang naulit ang kwento ng paralitiko at yung bleeding woman na humipo lang sa damit ni Jesus Christ at gumaling. And because aliit lang ng lugar at malapit lang ang Capernaum sa Gennesaret, it was likely na narinig nila yung balita patungkol sa dalawang taong yun na naka-encounter kay Kristo. Or, pwede rin, na nangyari sa kanila yung ginawa ng lalaking healed with a demon. Pagkatapos niya gumaling, pagkatapos niya mapalayas yung mga demons, pagkatapos ng palayas ni Kristo yung mga demons sa kanyang katawan, anong ginawa niya? He went on around Decapolis. Hindi lang sa Gennesaret, sa Gerasenes. Around Decapolis, isang probinsya din yan. Ngayon ay sa modern Jordan and Syria. He went around and proclaimed what Jesus Christ did to him. It is possible na yung babaeng dinudugo at yung lalaking paralitiko, ginawa niya din yun. They went around proclaiming what Jesus Christ did to them. Di ba ganun yung mga tao? Kapag nakadiscover sila ng gamot sa sakit na ito, ay business na yan. Nagagawa ng gamot, ng powder, to si bebenta. Nakapagpagaling sa akin. Dito, walang gamot eh. Touch eh. Touch ang nakapagpagaling sa kanila. Problema nila, hindi nila pwedeng pagkakitaan si Kristo kasi hindi naman siya estatwa na itatago sa bahay nila. O yung mga may gusto makahawak, entrance fee. No. Because Jesus Christ is a person. You need to go to Him yourself. No, pwede yun yung mga naging paraan kung bakit kumalat at sumikat si Kristo. Kaya yung mga tao ay nagkaroon ng hope na lumapit din sa Kanya. You know, kahit ngayon, no? Sa panahon natin, especially sa mga baryo, kasi sa anong bata kami, yung mga auntie, lola, inang, tatang namin, no? Mga relatives na hindi pa nanampalataya talaga kay Jesus Christ, magre-renta sila ng isang van pupunta sa mga shrines somewhere in the north. Either sa may Kabagan, Gibang, or sa may Piat. Pupuntahan talaga nila yan. Magre-renta sila dahil sa mga balita ng experiences nila ng miracles and blessing. And sometimes, they will go with the same action. Magdadala ng towel. Dapat may towel ka kasi yung ibibigay mo, ipupunas at pag-uwi mo, ipupunas mo sa may sakit. Because
may kwento-kwentong ganun eh. Narinig nila may kwentong ganun kaya gagawin nila ulit. Umaasa sila na kapag inulit nila ang process, the same miracle, the same experiences will be real din sa kanila. Yun ang ginawa ng crowd dito sa ating kwento. Repetition lang ng ginawa ng mga unang nakaranas ng power ni Jesus. Nalaman nila sa iba kung ano ang kaya niyang gawin, lumapit sila sa Kanya. That's simple, expansion of God's kingdom. Nalaman nila kung anong dapat gawin sa ilang sitwasyon sa isang dating nakaranas ng power in Jesus Christ, gagawin din nila. So you can see there that Jesus is made known through our faith. Nakikilala si Kristo ng ibang tao dahil sa ating pananampalataya. And maybe, obvious naman, hindi na pala maybe, obvious na hindi tayo bedridden. Napunta kayo rito, hindi kayo binuhat. O hindi kayo bleeding for 12 years. Kung meron man, oh Lord, have mercy. Because we know people na matagal nang dinudugo. Pero, gaya ng mga tao dito, sa ating kwento, we all have the same spiritual condition. And Romans chapter 3 verse 10 tells us, you want to open your Bible there, no? Romans chapter 3 verse 10, and then let's jump to verse 23. This one. Romans chapter 10. No, none is righteous, no, not one. Walang matuwid, wala ni isa. And jump to verse 23, it says, for all have sinned and fall short of the glory of God. Regardless kung bedridden, regardless kung may sakit, we have all one condition. We are all sinners. Kaya pinag-pray natin kanina, makasalanan kami, Panginoon. All have sinned. But the difference is this. If you are a Christian, if you are a believer in Jesus, alam mo na ikaw ay matuwid. Alam mo na ikaw ay pinatawad. Alam mo na ikaw ay ginawang righteous ng Panginoon through the death of Jesus Christ, our Lord. But the question is this. Has it been known through you that Jesus forgives sinners? Nalaman na ba ng mga tao sa pamamagitan ng buhay mo na itong Kristong ito ay nagpapatawad ng mga makasalanan? Gaya ng mga tao nakaalam na si Jesus Christ ay nakapagpapalakad ng mga bedridden. You know, Jesus Christ is friends of sinners, isn't it? Hindi siya friend of the self-righteous or the synagogue goers, yung nagpupunta ng sambahan. Siya ay friend ng sinners. Hindi lang para sa mga relihiyoso, mga Fariseo. He's friend of sinners. Let us be careful mga kapatid, baka ang message ng buhay natin na nakikita ng mga tao, Jesus is the friend of churchgoers and religious people. Be careful. Baka yun nako-communicate ng buhay ninyo. Ang totoo, Jesus is friend of sinners. That's why sinners, is Jesus your friend? Sana ang buhay natin ay maging instrument para ang ibang sinners na sinasabi sa atin ng Romans chapter 3 verse 10 ay makakilala din kay Kristo na nagpapatawad ng mga sinners. And like the reaction of people in verse 55, magsitakbuhan ang mga tao at malaman nila, oh, desperate people, oh, people troubled by their consciences. We know someone na makapagpapatawad sa inyo. The question is this mga kapatid, paano nila malalaman kung hindi tayo nagra-run about like the people in verse 55? How can people know if we don't go run about, if we don't go having conversation with people and telling them about the experience we have with Jesus? Kasi wala namang lalapit sa inyo, alam mo makasalanan ako. Walang gagawa nun sa inyo. No? Unless you have conversation with them and you will know, this person is struggling with his against his conscience kasi may nagagawa siyang kasalanan. Ngayon hindi niya alam kung paano siya mapatawad. Even churchgoers. Garrison, I know someone na nag-attend ng simbahan somewhere noon. Pero ngayon, gumanda man yung buhay niya, materially and financially,
nagsabi siya na takot siyang mamatay. Those are the people that needs to know this Jesus who takes away the fear of death because there's promise of eternal life. Mga kapatid, let's ask this question sa iyong mga buhay. When people look at our lives, what do they see? Hindi ko nilagay kasi mahaba to. When people look at our lives bilang mga Kristiyano, what do they see? Sa gitna ng anxious generation, do they see a person with a heart that is stable, that trusts God, His Father, who knows everything even before He asks it? When they look at our lives, will they be able to see an individual in a hustle culture na makikita nila kalmado pa rin? Kalmado, hamantalang ang iba ay hustle ng hustle, kalmado pa rin tong taong ito. He still observes a healthy rhythm of work and rest, knowing that God, His Father, already redeemed him through His Son. At kung niredeem siya sa pamamagitan ng kamatayan ni Kristo, hindi niya ba iprovide lahat ng pangangailangan? Sabi ni Paul, if He gave Jesus for you, will He not give you rice, viand, or sabaw, or damit? When they look at our lives, makakakita ba sila ng isang tao na ang kanyang pleasure ay hindi nakabase sa mga bagay na hindi tumatagal, kundi nakabase sa someone and somebody na ginawa niya highest treasure, walang iba kundi si Kristo. When they look at our lives, sa kultura na sobrang individualistic and isolated, makakita ba sila ng individual na may totoong relasyon? Of course, hindi lang sa Panginoon. May relasyon sa ibang tao. Makakita ba sila ng individuals na may kaibigan na hindi siya natatakot na maging vulnerable? When they look at our lives, brothers and sisters, na mga taong bored and sad, do they see someone with sure and steady joy, a joy unspeakable, a treasure that cannot be stolen, and a peace that surpasses understanding? Or makakakita rin sila ng mga taong anxious. Kristiyano daw nagsisimba pero anxious din. Kristiyano daw nagsisimba pero parang ang buhay niya ang boring. Kristiyano daw nagsisimba pero ang kanyang pleasure ay sa mga bagay-bagay na pleasure din namin. Oh, be careful, brothers and sisters. But if you're struggling with anxiety, well, the good news is this. The same Jesus that our Lord is still compassionate. But that should not be the mark of our lives. Anxiety should not be the mark of the Christian. It's joy, it's peace, it's treasure na hindi nananakaw sa Kanya. It's a steady heart. And makikita din natin yan, mga kapatid, sa ating kwento, na ang pananampalataya through faith is not passive. Ang pananampalatayang totoo ay hindi lang paupo-upo. Ang pananampalatayang totoo ay gumagalaw. Faith moves you closer kay Jesus, gaya ng experience ng mga taong ito. Nung nakita nila si Kristo, anong ginawa nila? Lumapit sila kay Jesus. At hindi lang yung mga kapatid, hindi lang sila lumapit kay Jesus Christ, nagsama pa sila. Sinama nila yung iba na hindi kayang lumapit kay Jesus Christ physically, ay nilapit nila kay Kristo. Ayun ang ginagawa ng faith. Nilalapit ka sa Panginoon, hindi ka nilalayo. Yung word na ginamit dyan, na naging action ng mga tao, in verse 56, Jesus Christ, they led the sick in the marketplace and implored Him. Implored. The same word, sa Greek word, ay ginagamit din o tinatranslate din sa word na beg. Nagmamakaawa. In just chapter 5 alone, mga kapatid, 4 times na ginamit yan. The word implored and begged, 4 times na ginamit in just one single chapter. Ano sinasabi nito, mga kapatid? While faith moves us closer to Jesus, faith is not entitled o self-entitled.
True faith is humble. Compared dun sa nakita natin, dun sa may chapter verses 1, kung saan si Jesus Christ nagpunta sa Gennesaret, verse 1 hanggang verse 6, no? Yung mga tao doon, mga arrogante, entitled. Sa may Luke, sabi nila, kung paano ini-narrate ni Luke yun, yung mga tao doon, they will say, ikaw, taga dito ka, gawin mo din yung ginawa mo doon sa kabilang barangay, dito sa atin, kasi taga dito ka. So the spirit of entitlement. But these people, with faith kay Jesus Christ, they beg Him. Ibig sabihin, nakadepende sila sa action ni Jesus. Jesus Christ is not responsible to heal the sick. Jesus Christ is not responsible to show mercy. Hindi siya responsible doon. That's why they beg. The work of grace produces humility and a sense of unworthiness sa isang tao. The work of the kingdom shows itself in humility before God. Faith makes man alive. Faith moves an individual. Faith humbles a person. Faith affects others. Pwede nyo gawing test yun. Totoo ba yung faith ko? Does it move you to Jesus Christ? Does it humble you? Does it affect others? So in last part, half part ng verse 56, merong resulta ang nangyari. They implored Jesus that they may touch even the fringe of his garment, and then nagkaroon ng resulta yung kanilang action. The Bible tells us, as many as touched it, and as many as touched it were made well. Mga kapatid, hindi ko alam kung na-notice ninyo, the miracles being performed by Jesus Christ are not normal. Ang daming pinapagaling na tao, ang daming gumagaling. Lumakad sa tubig, pagpapakain sa 20,000 with just 5 loaves and 2 fish. Healing the disease or the sick just by touching. Yung doktor kailangan ng operasyon eh. But Jesus Christ, touch. That's not normal. I know lang, nung kami college, may mga classmate ako ba, na ang mode of blood transfusion daw nila ay ganyan. Kasi para sa kanila is, supernatural. Kaya pong gawin ng Panginoon, mag-blood transfusion. May isa pa akong classmate, exam namin nun, kinain niya yung bond paper. Kasi, yun daw paraan para ma-remember niya yung kanyang mga inaral. These are true. Meron din sa Santiago may grupong ganon. But they are not Jesus. It's Jesus who does miracle things. It's Jesus who do things na hindi normal at madalas hindi kayang explain ng siyensya. Because science has limits. God has no limits. All this show, itong mga miracles na pinperform ni Jesus Christ, mga kapatid, tells us na itong Kristong ito ay hindi lang taong moral, na hindi nagkakasala, or hindi lang siya teacher of God's Word. Sinasabi nito, mga kapatid, sa atin that this Jesus is God in the flesh with power to transcend even the laws of nature. Alam niyo maganda yan, mga kapatid, yung power ni Jesus Christ. Sabi ng same sentence, and as many as touch it were made healed. Pinapakita sa atin na walang limit. As many as touch Him. The power to the privilege to experience the power of Jesus Christ is dependent dun sa pag-touch nila. Yung power nandun, but will they touch that power? Walang cut-off. Natry niyo na magpunta sa hospital? Ay, sorry po, cut-off. Hanggang 50 lang ang ni Doc ngayon. Praise God. Kay Jesus Christ, walang cut-off. As many as touch it. Naniniwala tayo sa election, mga kapatid? Sa predestination? But then again, here's a reality. As many, whoever believes, whoever comes to Him, sabi ni Jesus Christ, whoever comes to me, I will never cast out. Whoever. Walang bilang-bilang. Whoever comes to Him ay hindi makakaranas ng pagtanggi kay Kristo. They will be
receive, because there's no end to His grace, there's no end to His mercy. Grace is abundant and free. But this same Jesus, mga kapatid, who has unlimited power to heal the sick, who has unlimited power to restore what is broken, the same Jesus came from heaven, took on human flesh, died on the cross willingly, so that we, nakaaway ng Diyos, might be reconciled to Him and be part of His kingdom. Kung ibinigay niya ang sarili niya para sa iyo, iiwan ka ba niya sa gitna ng trials mo? No. He will be there. And Jesus Christ will be there mightily. Hindi siya weakling. He is mighty. That's why the Bible tells us, you can trust Him. He is mighty and sovereign, as we have seen last Sunday, that this Jesus is mighty and sovereign, and that this Jesus Christ is Emmanuel. He is with us. You can trust Him at any moment. At yun mga kapatid, this Jesus is different from Herod the Galilean king and from Adam the first man. Sabi ng Bible, si Jesus Christ went around every town and villages doing good. His mission was what? To banish the root cause of all evil, sin, and to restore everything to God. Ang kapatid, if you look at the government, all the ghost projects, all the corruption, all the threats in West Philippine Sea, all the problems in the family, all the selfishness of man, ang rason doon ay kasalanan. At anong sino nagpasimula nun? Yung unang tao. The first Adam. But the second Adam, as reference to Jesus Christ, ang pangalawang Adan, He came to restore everything to the original design. What a contrast. Ang unang Adan, nagdala ng sakit, cause ng cancer, cause ng immune, ano yung sakit na yan? Yeah, parang yung sakit ni Chris Aquino. O, basta yung ganon. Sin ang nagdulot noon at si Adan, but this Jesus came. Si Herod naman, nakita natin, in the death of John the Baptist, in beginning at verse 14, Herod used his power and position to impress others and to take life from others. But this Jesus, He used His power to give life and restore the broken in places where even the King Herod would not go. Pupunta si Jesus Christ sa mga lugar na hindi pinupuntahan ng mga politiko. You know what? Si Jesus Christ pumupunta pa rin sa mga lugar na yon through His body. May kanta, I think sa RC kinakanta yon. Di ko alam kung alam mo yung si Giselle sa Lazareth ba. Christ has no body now but yours. Christ has no eyes now but yours. Christ has no hands now but yours. Christ has no feet now but yours. Christ has no lips now to comfort but yours. That's why Jesus Christ is still doing the same thing He has been doing many years ago through His body, the church. Mga kapatid, itong ginawa ni Kristo ng mga miracles, this is not just to show His capability and power as God, but it tells us of His mission. In Mark chapter 10, you want to turn your Bible there? Mark chapter 10, verse 45. For even the Son of Man came, not to be served, but to serve, and to give His life as a ransom for many. And that explains why this Jesus is so compassionate to the depressed people, to the oppressed, to the wandering people, because that is His mission. He came not to be served, but to serve, especially the villages, far-flung places, depressed people. Nakakainis yung, have you experienced being around people with depression? O kung kayo mismo? Minsan yung mga tao nakapaligid, naiinis sila kasi hindi nila maintindihan.
They cannot explain. Bago-bago. Ginawa mo na yung the best mo, ayaw niya pa rin. Pinapakita mo na mahal mo siya, pinupush away ka niya pa rin. But this Jesus Christ would still go to those people, to these areas. But mga kapatid, the invitation muna is not for you to go there. The invitation this morning is would you come to Him in whatever condition you are in. Because this Jesus is compassionate and He cares. Would you come to Him? He came for this very reason, that the broken, that the lost, the oppressed, the hopeless might be made whole again. And the Bible tells us He does it by giving His own life. Communion ngayon, mga kapatid, at yun yung isa sa mga pinapaalala sa atin ng communion. He's coming, the Bible tells us, and it tells us also that this Jesus Christ, His body ay pinagpira-piraso alang-alang sa mamanampalataya niya. So that they will experience restoration. In His brokenness, they will experience restoration. In His darkness, they will see light. In His being rejected, those who experience rejection will now be called child of God. That's good news. Good news worthy to run about and proclaim that Jesus is here. Would you take some moment to receive what we just heard from the Word?